Ayan, on mic na lang mga kapatid ha, pagka gusto pong mag-share. Pwede po ba ulit ako yung mauna? Sige. Sige, Sister Lem. Ano po, overall po ng 2 Corinthians 11, ang naalala ko po talaga is yung inahilan, nabubulol na. Kinompare po ng Panginoon ang kanyang sarili bilang shepherd sa John 10 po. Mga kapatid, basahin nyo na lang po yung buong context po nung The Good Shepherd and His Sheep sa John 10 po. Para po makita nyo po yung connection niya talaga sa tinuro po ni Ate Lynn ngayon. Talaga ang laki po ng connection niya. Pero ang babasahin ko lang po dito is yung start po tayo sa verse 11 po. Sa John 10 verse 11 po. I am the good shepherd. The good shepherd sacrifices his life for the sheep. A hard hand will run when he sees a wolf coming. He will abandon the sheep because they don't belong to him and he isn't their shepherd. And so the wolf attacks them and scatters the flock. The hard hand runs away because he's working only for the money and doesn't really care about the sheep. So, talagang ang laki po ng connection niya sa 2 Corinthians 11. Kasi 'di ba po dito sa title nga po ng yun, ang mga huwad na apostol, mga nagpapanggap na mga apostol. So, talagang narinig, habang nakikinig po ako, parang malaki yung connection niya doon sa John 10. Tapos, yun nga po sagot. Tapos, nung binasa ko, malaki yung connection niya. Talagang, wala. Sorry po. Medyo nagpapagaling pa po sa ubo at sipon lagnat para mapapatanong ka na lang din sa sarili mo kung sino yung shepherd mo. Parang discernment na lang din sa sarili mo na tama ba to? Nasa tama ba ako? Kasi kung hindi mo di-discern yung sarili mo, parang doon na mag-i-start yung self-righteousness na parang ikaw na laging tama na lang yung nasa sa isip mo. Kaya napaka-importante rin din po na i-discern mo rin yung sarili mo, yung mga nalalaman mo, tama ba to? Ito ba talaga yung nakasulat sa Bible? Ito ba yung nasa scriptures? Kaya minsan, di ba, tinatanong kayo, nasa scriptures po ba yan? 10 scripture yan, di ba po? Kaya, napaka-importante po talaga na basahin po natin, katulad po na na-share kahapon, di ba po, na the word was God. Kaya napaka-importante po talaga tayo po mismo yung magbasa ng katotohanan niya, which is the Bible. Kasi, yun nga po, katulad din po na nasabi ni Ate Lynn. At ito rin po yung nakasulat po sa chapter na binasa po natin ngayon ay may mga nagpapanggap, magagaling magsalita, magagaling magturo, pero iba na po pala yung itinatin, hindi lang natin napapansin. Kaya napaka-importante po talaga na tayo po mismo magsik sa Kanya at saka sa Kanyang kingdom. Yun lamang po. Pasensya po, di ko masyado maipaliwanag ang mabuti. Praise God po. Praise God, Sister Lem. Ayun nga po, no, talagang, napansin ko nga din yung Sister Lem, kaya kanina nabanggit ko din yung John 10. Yung yung wala naman silang totoong malasakit doon sa mga tupa, na kapag ka nandyan na nga, di ba, yung representasyon doon ng parang lobo? Lobo ba yun? Or wolves is talagang ipapabayaan na. Kasi nakuha na nila yung nila
nakuha na nila yung gusto yung kanilang hangarin doon sa Opo, mga kasi ang ano doon po sa John 10 po kasi ang inaano ng Panginoon, 'di ba po nag-hire ng shepherd, hindi talaga niya Yeah. pagmamay-ari yung sheep. Parang pag may dumating na sakuna, pababayaan niya lang, ililigtas niya lang yung sarili niya, hindi niya isasama yung mga sheep. Pero Yes. pag ikaw yung nagmamay-ari sa kanila na ng mga sheep na yun, gagawin mo ang lahat para maligtas sila at madala sa kaligtasan. Yun lang po. Amen. Praise God po. Praise Galing. God. Thank you, Lord. O, diba, connected? So, yun nga po, no, na katulad nga po dito ni Apostol Pablo. Kasi, sabi nga po niya, itong mga taga-Korinto ay napakadaling naniniwala dito sa mga huwad. Pero nung sinabi ni Apostol Pablo na hindi naman sila nagpapagal, wala silang malasakit, na katulad nga po ng ginagawa nila Apostol Pablo para sa iglesia, na yun nga po yung nabanggit sa chapter, John chapter 10, na hired hand. Wala naman po talagang totoong malasakit kasi nga po hindi naman nila pagmamayari at nakuha na nila yung kanilang gusto, yung kanilang hangarin, yung pansariling hangarin nila. Pagkatapos noon, at saka kadalasan po sila lang yung nagbe-benefit. Yung nga yung sinasabing yung sila lang yung kumakain. Pero yung mga sheep, hindi talaga, 'di ba? Nadideceive lamang, naleled astray lamang. So dagdag pa po kayo mga kapatid, Sister Nika, Brother Daniel, Sis Angel, Nanay Wilma, Brother JC. Baka may dadagdag pa po kayo. Praise God, Sister Rem. Thank you, Lord. Ay, sige, Sister Angel. Sis Nika, Brother Daniel, Nanay, Brother JC, baka may dadagdag pa po. Ayun nga po mga kapatid, no? Habang inaantay natin yung ating iba pang mga kapatid, kung may share po sila, na paalala lang po talaga sa atin na wag po tayong basta-basta naniniwala sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Napakarami po niyan dito sa online. Yes, Nanay? Yes, sa akin share ko lang dahil nga ito, kaya nga ako dinala ng Panginoon na itama through my discernment dahil nandito na sa akin, God is with us, with me. Nandito na siya at nandito na ang Panginoon sa buhay natin dahil nasik na natin ang kingdom of God. Kaya dinadala niya tayo sa tama. Kasi nandyan tayo sa Spirit, sa the Spirit of God. Kaya yung sa akin dito, about sa mga huwad na mga katuruan, nadidiscern, kailangan talaga natin ang discerning of the Spirit. Kasi pag wala tayo nun, wala. Talagang deceive tayo. Kasi pag nandyan na sa atin, nasignan natin ang kingdom of God, nandyan na kingdom mentality na tayo. Madidiscern natin agad kung ito ba ay tama. Nadideceive ba tayo o hindi. Kasi mai-share ko lang sa inyo, kanina may napakinggan ako about sa online din na katuruan. Wala, deceive na deceive, mga pastor ang nandyan. Deceive na deceive ang kanilang katuruan, cherry picking, talaga may mga sugar coated. Maganda pakinggan ang kanilang mga salitang binibitawan. Parang nandun, napupuspos ka, ang akala mo yung kapuspusan na yun, iyong palay, deceive na tayo, nagkakaroon na rin tayo ng mali sa Panginoon. Na ang sinusunod natin, ang napapakinggan pala natin ay hindi tama. Kaya nag-review ako agad kanina. Habang pinapakinggan ko, sabi ko, Lord, hindi tama.
Sabi ko, thank you. Nagpasalamat ako sa kanya, the discerning spirit na ibinigay niya sa akin. And thank you, Lord, sa paggabay tungo sa iyong salita because your word, iyon ang buhay namin. Dito ang buhay mo, ang buhay ng Panginoon na nagiging buhay namin kasi we are the likeness of God. Kaya sa pamamagitan ng discerning pa rin na binibigay sa atin ng Panginoon na ang bunga doon natin malalamang kung sino ang mga huwad na naghahayag ng salita ng Diyos. So, lungkot na lungkot, grieve na grieve din ako kahapon, mga kapatid, kasi ang napakinggan ko din about the hindi whole context ng salita ng Diyos. Hap-hap. Kaya gustong sumisigaw ang puso ko na, Lord, hindi tama ito. Gusto kong sumigaw na gano'n ang gawin. Kaya lang, parang ako na rin si Iba nagtago sa isang kasi hindi ako nagkaroon ng kalakasan upang isigaw ang salita ng Panginoon in the crowd na although discern ko talaga na maling-mali. So, nag-rebuke na lang ako na talagang mali yung ganun at mayroon din akong kinausap kagabi na lungkot ako about sa mga salita ng Diyos na cherry-picking pa din at hindi ang pahayag in the whole context. Kaya sabi ko, Lord, sorry, for the next time, tulungan mo ako na maipahayag na galing sa akin. Ang pahayag tungo sa ipahayag about the kingdom gospel ng Panginoon. Kaya yung nangyayari dyan sa mga huwad na mga katuruan, talagang dapat tayo magpagabay talaga sa Panginoon. Kasi nagmula ako sa mga ganyang live. Kaya hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Pang ilang live na to? 1, 2, 3, pang-4 na live na to. Etong ginawa nating live. Pang-4 na live na to. Kaya sabi ko, tulungan mo kami itong live na ito upon my prayers na maging kalugod-lugod sa iyo at ikaw talaga ang magbibigay ng revelation sa bawat salita na inahayag ng aking mga kapatiran. So thankful tayo sa Panginoon dahil hindi ko alam, kanina pagbukas ko sa TikTok kasi mamadali na ako, baha dito, sinundo ko yung apo ko. Nakita ko na ang Bible ay nakabukas at doon talaga trinitres ni Sister Lynn. Sabi ko, wow, thank you Lord. Sabi ko ganun. Iniisip ko pa lang nandyan na hayag talaga ang salita ng Diyos. Paano tayo makakadisib ng tao dahil nakikita nila kung paano ang revelation ng salita inahayag sa bawat isa, lalo na sa mga kapatiran na sa baba, na lalo na sa mga taong hindi pa nagbabasa totally ng salita ng Diyos. Kaya thank you sa Panginoon sa buhay mo, Sister Lynn. Ang Panginoon lang ang papuri. Sa Panginoon lang ang papuri. Kaya thankful ako about the kingdom mentality, our growth, na patuloy tayong ginagamit ng Panginoon upang ihayag ang katotohanan about sa salita, na kanyang salita na ang buhay ng Panginoon. Maging ako, mga brothers and sisters, lagi ko sinasabi yan upon my prayers, Lord, gusto kitang makilala ng higit pa na malalim. Kasi gusto kong maakap ka, gusto ko makarating talaga sa iyo na maakap kita, yung desire ng puso ko, iyon yun. Kaya sabi ko, Lord, thankful ako na ipaabot mo sa akin, sa amin lahat, kung sino ka, ang malalim niyang, kung sino siya, magpakilala siya sa buhay, sa bawat isa sa atin. So, thank you sa ating Panginoon
At salamat din sa aking mga kapatiran na nandyan ang endurance and patience na inilalaan natin sa bawat isa. Kaya ako kanina muntik pa akong madulas kasi sobrang baha. Baha hanggang tuhod na, hindi ako makaano. Talagang ang Panginoon, di ako makatawid-tawid doon sa dinadaanan ko. Yung isang kakilala ko, dinaanan ako na may e-bike, sabi niya, Nay, halika, sakay ka. So, sabi ko, Lord, napakabuti mo talaga. No? Hindi ako makatawid, pero binigyan niya ako ng kaparaanan upang makatawid. That is God. Yun ang Panginoon natin, kung gaano siya kabuti, gaano siya ka-provider. Ipinadama na naman sa akin kung sino siya. So thankful. Iyon lang ang mababahagi ko kasi it's all about naman sa huwad na madidiscern. Gamitin lang natin ang discerning spirit natin at hindi tayo papabayaan. Always pray and read the Bible. Thank you sa aking mga kapatid. Praise God, Nanay. Naalala ko, Nanay, nung sinakay ka sa e-bike. Naalala ko ito dito sa ending ng yung si Apostol Pablo sinakay dun sa basket. 'Di ba? Katulad, 'di ba? Kasi nga yung ating kahinaan, 'di ba? Pinupuspos tayo ng kapangyarihan, ng provision ng Diyos, ng kanyang biyaya, lahat-lahat protection. Yes, Given na nga yun. Given na nga. Kaya sabi ko, Lord, hindi ko man sabihin sa iyo yung pangangailangan mo. Given mo na yun, ibinibigay mo na yun. Ito na. Biglang sumigaw, Nay, halika, sumakay ka. Saan ka ba pupunta? Sa school, sa Central 2. Sabi ko, ikaw, sa Central 2 din, Nay. Oh, praise God. Sabi ko, napakabuti mo. Talaga, sumisigaw ang puso ko, Lord. Thank you, thank you. Ganun kabuti ang Panginoon. Diba? Napaka-provider niya talaga. So, Thank you, Lord. grabing galak ng puso sa atin pag ang Panginoon talaga ang kumikilos. Hindi natin ma-explain yun. So, pwede pong ibahagi sa inyo. Kahapon, pumunta ako sa church. Ayun, ang dami kong nadala at a-attend daw sila dito. Tapos nagkabahaginan kami about the kingdom gospel. Hindi nila alam. It's all about sabi ko, from Old and New Testament. Ito nga ay iisa, ganun, shadowing. So ang pinaabot sa atin ng Panginoon ay masik natin ang kingdom gospel ng Panginoon. Tapos iyon, binahagi-bahagi ko isa-isa. Tapos sabi niya, glory to God. Yung pastora na kinausap ko, sabi niya, ganun pala yun, Nay, ganun. Sabi niya, oo, hanggang kagabi, abot pa yata kami 10:00 sa bahaginan. Gusto niya marinig all about the kingdom gospel. So, praise God, ganun kabuti ang Panginoon. Talagang i-evangelize natin talaga ang salita ng Diyos. Kaparaanan ng Panginoon yun. Sabi ko, nung gabi na, sabi ko, Lord, pupunta ba ako doon? Lead me. Pero alam nyo yung 11:11, what is yung number na 11:11? Angelic numbers daw yun. Yun ang pinasok sa isipan ko. Pero hindi ko pa sinerch yun. Kaya, iyon ang ipinakita sa akin. Tapos, go ako. Kaya, parang nung makita ko yun, iba ang pasok sa puso ko eh. Sabi ko, Lord, yung 11:11 na yun, anong message mo dun sa akin? Kung ako ay magpapatuloy o hindi. Dahil sa iyo lang ako susunod. Walang iba kundi ikaw. Pero sobrang galak nila na makita ako. Sobrang galak sa puso na naibahagi ko. Sabi ko, nandito ako. It's all about the Lord. Kasi kung ano tayo noon, wala na ang luma nating buhay. Yung mga katuruan natin, hindi iyon ang daladala ko, kundi ang kingdom gospel. Kaya, ibinabahagi ko sa kanila. Praise God. Doon na muna.
tayo sa mga revelation ng Panginoon sa atin. Thank you, Lord. Si Sis Nika Praise naman. God. Ay, wala na daw nanay si Sis Nika. Brother JC, baka may dadagdag ka po. Ate meron. Brother Daniel. Ako ate Sige po. meron. Brother Hello po, rinig po ba? Yung sa akin ate, yung pumasok po dito sa pinaka-whole topic natin, yung sa 1 Timothy chapter 4, yung mga huwad at sinungaling na guro. Dito po yun sa ASND version na Bible. And sinabi po dito verse 1 to verse 7. Malinaw ang sinasabi ng banal na spirito na sa mga huling araw tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at tinuturo ng mga demonyo. So, yun po yun mga kapatid, no, na nabanggit nga rin po ni Ate Lynn kanina, na si Satan ay, yun nga po, no, may pinadala rin po siya na mga nagpapanggap nga po na banal at tinuturo nga po yung salita ng Panginoon, di ba? Na ngunit alam naman po natin na napaliwanag na rin po ito kanina na si Satanas po ay nagpapanggap bilang anghel o anghel ng liwanag. Ngunit alam po natin na ito pong pinaka po nun, ibig sabihin ay deceitful mga kapatid. Kung aanuhin po natin ay hindi po totoo. Bagkos ay fake or kasinungalingan lamang ang liwanag na sinasabi doon. At ito nga po, no, na sinabi nga po dito, ang espiritu at tinuturo ng mga demonyo, which is demonyo po, o nasa kanila, hindi po talaga kautusan or talagang kabanalan po ng Diyos, ang talagang kanilang isinisiwalat mga kapatid. At ipapatuloy po natin sa verse 2, ang mga aral na ito ay itinuturo ng mga taong mandaraya. Yun po, nabanggit rin to kanina ni Ate Lynn, sinungaling at walang konsensya. Nila ang mga pag-aasawa, ang mga ilang uri ng pagkain, kahit na ginawa ng Diyos. 'Di ba ganito po yung mga katuruan sa mundo, sa mga physical churches na marami pong bawal. Which is, 'di ba ano na nga po natin na yung mga ganong bagay po ay gawa po ng Diyos yun at pinapahintulutan po ng Diyos yung mga bagay na iyon. Ngunit sila po na may sariling hangarin at may sarili pong katuruan, pinagbabawal po nila yung mga ganitong bagay. Yun nga po, no, yung mga nabanggit natin, yung mga pagkain nga daw po ng ganito or wag humawak ng ganyan. Yun po yung mga katuruan ng mundo mga kapatid. At yun na po natin malalaman na ayun po ay mga huwad na propeta mga kapatid. At magpapatuloy po tayo sa saan na po tayo? Dito. Kahit na ginawa ng Diyos, ang mga pagkain ito para tanggapin ng may pasalamat ng mga mananampalataya at nakakaalam sa katotohanan. Verse 4, lahat ng nilikha ng Diyos ay maputi at dapat walang itinuring na masama kung tinanggap ng may pasasalamat dahil nilinis na ito ng salita ng Diyos at ng panalangin. So yun po yun mga kapatid. And ipagpapatuloy po natin ito sa verse 6. Ang sinabi po dito, ang mabuting lingkod ni Kristo. Dito po natin makikita yun mga kapatid na kung sila po ba talaga ay sa Panginoon. Mababasa po natin ito sa verse 6. Mas maganda po na basahin nyo po itong buong 1 Timothy chapter 4 mga kapatid. And yun po, pagpapatuloy po natin. Verse 6, magiging mabuti kang lingkod ni Kristo Jesus kung tinuturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito. At sa pagtuturo mo sa kanila, lalago ka rin. Ito po yun mga kapatid, no? Sa pagtuturo nga po natin sa katotohanan nga po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, na ito nga po, na kung ituturo po natin sa kanila yung mga bagay nga po, nakagustuhan nga po ng ating Panginoong Hesukristo, yung makakabuti po sa kanila, lalago rin po tayo sa pamamagitan ng mga katotohanan ng pananampalataya natin sa tunay na aral na sinusunod mo. Yun po yun. Yung mga katuruan nga po na mababasa natin dito sa Biblia, na nakasulat nga po no, sa salita nga po ng ating Panginoong Hesukristo, na makakapagpabago po sa ating mga buhay, makakapagpatalikod po sa
sa ating mga pagkakasala, and lalong-lalo na po sa mga ginagawa po nating kasamaan dito po sa mundong ito. And pagpapatuloy po natin sa verse 7. Last verse na po ito. Huwag mong pag-aaksayahan ng panahon ang mga walang kabuluhang alamat na sabi-sabi lang ng matatanda. Sa halip, sanayin mo sa kabanalan ang sarili mo. Yun po mga kapatid. Huwag po tayong magpapaniwala sa mga sabi-sabi dito nga po sa mundong ito mga kapatid. Na tulad nga rin po, di ba, na namulat tayo sa mga kasabihan ng matatanda na huwag kang hihipo nun, huwag mong hawakan yan, baka maano ka, mga ganito ka, manuno ka, ganyan. Yun po mga kapatid, yun po ay isang deception din po ng kaaway na minulat po sa atin nung tayo po ay hindi pa nalalaman kung ano po ang katotohanan mga kapatid sa salita po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, lagi po nating basahin, unawain, at lagi po tayong magpagabay sa panalangin nga po, di ba, sa pagbabasa ng salita nga po ng ating Panginoong Hesukristo, na malaman po natin kung ano yung katotohanan na sinisiwalat po ng salita po ng ating Panginoong Hesukristo. Paano po ba sumunod sa mga utos ng Panginoon? Ano po, kailangan po natin siyang sundin ng buong puso po ating kapatid na mind. Buong puso po. Na talagang i-fully surrendered po natin yung ating sarili, puso, and lahat-lahat nga po, di ba nabanggit rin po ito kanina, na lahat-lahat ng ating mga kagustuhan dito sa mundong ito, yun po yun, doon na mag-uumpisa yun ating kapatid na mind. Kapag ginawa po natin yun ng buong puso and bukal sa salita po ng ating Panginoong Kristo. Yun lamang po, Ate Lynn. Salamat. Ayan, sorry. Nag-mute kasi ako, medyo maingay yung background. Pero ano no, Sister Mine, yung question po ni Sister Mine kanina, yung about naman, may question siya dito eh. Sabi ko kasi panoorin niya na lang ng buo. Kaysa medyo mahaba yung mga nasabi ko regarding sa paano daw malaman kung huwad yung napapanood sa online. Ultimately, kung isa-summarize po natin yan, kapatid na mine, ay kailangan po na di-discern natin. Ibig sabihin, nalalaman po natin siya sa kanyang bunga. Yung taong iyon, 'di ba? At saka lagi dapat yung napapakinggan mo, para ka makasunod sa Diyos, dapat nagbabasa ka. Ikaw mismo ang nagbabasa ng buong Biblia, ng Bible, na salita ng Diyos. Kasi paano mo madidiscern kung tama yung sinasabi niya kung hindi ka nagbabasa? Kasi i-compare mo yun eh. Kung tama dun sa nababasa mo yung sinasabi niya. 'Di ba? Yan ba yung kalooban ng Diyos sa kanyang salita na nabasa mo versus dun sa sinasabi niya? 'Di ba? At makikita mo nga po, you will know them by their fruit. Ibig sabihin, napakarami pong nangangaral online. 'Di ba? Same Bible ang binabasa. Pero yung gift po niya sa pangangaral can be manipulated. Pwede po magkaroon niya ng kahit sino ng gift, 'di ba? Pero sa fruit cannot lie. So doon mo makikita sa pananalita niya at yung tinuturo niya ba ay tama nga po versus dun sa salita, sa pamamagitan nga po ng pagbabasa niyo sa pang-araw-araw, pagkilala niyo sa Diyos, pagkakaroon niyo ng mabuting intimate relationship. Kailangan may relasyon po kayo sa Diyos, 'di ba? Tapos kung yung taong yan ay makamundo ba ang kanyang pamumuhay at makalaman ang kanyang pamumuhay, pananalita, pag-uugali, kasi dapat pinapractice niya kung ano yung pinapangaral niya. Dapat nandyan siya sa wangis ng Panginoong Hesus ang nire-represent niya sa buhay niya. Pero kung ang wangis niyan, may sariling selfish motive, tinataas ang sarili, people pleaser, hindi po yan galing sa Diyos. Kasi ang Panginoong Hesus, 'di ba? Siya ay humility. Yan ang talagang ang ating Panginoong Hesus, humble. So dapat yung nangangaral, tinataas ang mismong Diyos, hindi ang kanyang sarili. Kasi hindi po ito sa atin. Hindi po natin ipagmamalaki kung ano yung ginagawa natin o kaalaman natin kasi hindi po yan sa atin. Bagkus po sa Diyos lamang. Siya lang po ang ating itataas palagi. At dapat, yung kanyang pinapangaral po para tama yung masunod at ay kailangan po buo. Buo pong konteksto ng salita. Diba? Buong talata po. Kasi kung isang verse lang yan, tapos nandun pala yung pinaka-context niya sa iba pang mga verse, hindi naturo. Diba? So, magiging mali na po. Kasi katulad nga po nung sa Ephesians 2:8-9, saka yung John 3:16, favorite yun na ihatid, di ba, ng mga nangangaral. Pero hindi nila binasa ng buo. Yung buong talata, nandun po yung pinaka-context nun, mula sa unahan hanggang sa huling talata. So, kailangan po, hindi lang cherry-picking verse, kunwari, dapat po ay buo. Buong konteksto ng salita para buong kalooban ng Diyos ang mapakinggan at masunod nung nakakapakinig. So, yun lamang kapatid, no? Yun yung summary.
Yung paano mo ma-discern kung yun ay huwad. At saka syempre, alam naman po natin kung hindi po yan ibang gospel, ibang Jesus ang pinapangaral at ibang espiritu ang meron sa kanila. Hindi Holy Spirit. Yan, nakikita po talaga yan sa bunga at sa kanilang pinapangaral. Kung tama po versus sa Bible. Yun lamang po kapatid, no? Nawa po, kung gusto niyo pong buong yung reply po nito, mapopost po ito dito sa ating dito sa TikTok account na ito. Nandyan po lahat ng replays natin para mapanood niyo po ng buo. Etong buong chapter po about po siya sa huwad na apostol. Ayan po yan, mga kapatid. So, Brother Daniel, okay lang palit kayo ni Sister Angel ng day ng prayer. Nasa ospital ata siya. Okay lang. Ikaw na lang muna ngayon. Mag-closing prayer. Sige ate. Kahit Pasama- masakit lalamunan ko. Go yan. Go yan kay Lord. Sa ugali, brother JC. Sa ugali makikita din talaga. And then, teka lang. Ay, nasagot na rin naman yung kung paano sumunod. So, mag-umpisa po yan sa pagbasa nyo po mismo para po masunod nyo ng tama at buo yung kalooban ng Diyos sa kanyang salita. Pasama daw po ako, Brother Daniel, ni prayer daw po sa mga taga Isabela, yung tagtuyot. Pasama na lang po ako sa prayer. Ayan, si Sister Mine din po yung niyan, nag-comment. Lahatin na lang po natin. Sige po. Sige Yan. po. So, pikit na po natin ang ating mga mata, mga kapatid. Bago po tayo mag-iwahiwalay, tayo po humingi ng paggabay at pasasalamat po sa ating Panginoon, sa atin po mga nalaman sa hapon po na ito. Panginoon po na aming Diyos, maraming salamat po sa oras na ito, sa amin po mga nalaman, sa amin pong mga narinig at nakapagbigay pong muli ng aral sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng katotohanan at pagbibigay nyo po sa amin ng mga revelations na siya pong may isa sa pamuhay po namin, Lord God. And ganoon din po yung inyong salita na hindi lamang po kami tagapakinig, kundi kami po ay tagagawa nito. At isinap sa pamuhay po namin ito, Panginoon. And Lord, lagi niyo po kaming puspusin ng inyong kabanalan at lagi niyo po kaming puspusin po ng inyong kadakilaan, Panginoon. And Lord, always give us a self-control and patient on everything, Lord God. And lagi po maging mapagmahal sa lahat ng tao po na nakapaligid sa amin. And Lord, and I pray po sa lahat po ng mga magsasaka, Lord, dito sa aming bansa ay puspusin niyo po ng ulan, Lord God. Kayo po ang may hawak nito, Lord. I-bless niyo po sila ng ulan, Panginoon. Lahat po ng kanilang mga tanim na amin din pong kinakain, Lord God. Lahat po, Lord. Kayo po mag-bless. Kayo po ang magbigay ng ulan. Kayo po ang lahat, Lord God, na kumilos po sa kanila, Lord. And nawa po ay mag-rely po sila sa inyo at mahipo niyo rin po ang kanilang mga puso, Panginoon, na sila po'y lumapit, masumurrender at magtiwala po sa inyo, Panginoon, sa lahat ng oras. And Lord, nawa po sa lahat po ng mga tao na nakapakinig po ng live na ito ay kayo po ang pumuspos sa kanilang mga nalaman, kayo po ang magbigay sa kanila ng mga revelations at magpakilala po sa kanila, Lord, na yun po, no, na sila po ay magbasa at makilala po kayo ng tunay at malaman po nila ang buong katotohanan po sa inyong salita, Panginoon. And Lord, I plead your blood upon all the lives of those people po na narito ngayon, so my brothers and sisters, and sa mga bago po na nasa live. Lord, covered us and protect us, Lord God, and lagi niyo po kaming disiplinahin at itama sa lahat-lahat po ng aming mga pamumuhay, Lord God. And Lord, we pray for more wisdom, for more revelations, and lalong-lalo na po, Lord God, ay lagi niyo po kaming puspusin ng pagmamahal at makita po ang mga tao tulad po kung paano nyo kami makitang lahat ng pantay-pantay, Panginoon, ng walang mataas, walang mababa, kundi pantay lamang, Panginoon. And Lord, bigyan nyo po kami ng buhay na katulad po ng inyo at ang isip na katulad po ng inyo, Panginoon. Amin pong may isa isip, may isa buhay at may isa puso, Panginoon. And Lord God, sinusurrender na po lahat-lahat ng aming mga pagkakamali, lahat-lahat po ng mga bondage ng kaaway sa aming mga buhay.
ay nire-rebuke and nire-repenta po namin ito sa inyo, Panginoon. I rebuke and bind all the negativities, all the spirit of lust, hatred, and all the bondage of the enemy upon our lives, Lord God. And all the generational curses to our bloodlines, Lord, will break it and will cast out in your holy mighty name, Lord Jesus Christ. Lahat-lahat ng bondage sa aming mga buhay and nagbuong covenants, Lord, ay nasira na po at na-break na po ng inyong banal na pangalan at banal na dugo, Panginoon. And we are set free from the chains, from the bondage, and from the luck of the enemy on our lives, Lord. We are set free, Lord God. And Lord, we are a new creation in you, Lord Jesus Christ. And no weapon formed shall prosper against us, Lord God. And Lord, maraming salamat po sa lahat. Kayo na po ang humipo ng mga puso ng aming pamilya, aming mga kaibigan, kakilala, at lalong-lalo na po sa mga tao po sa mundong ito, Lord, na hindi pa po nakakakilala sa inyo, Panginoon. Kayo po ang humipo sa kanila, Lord God. Kayo po nawa ang magpabago sa kanila mga pamumuhay, Lord, na makilala po nila kayo, na kung gaano po kayo mapagmahal, at kung gaano po kayo kabuting Diyos, Ama, sa aming lahat. And lalo na po na kayo rin po ang Diyos na dapat katakutan at dapat pong respetuhin, Panginoon. And Lord God, hindi ko na po papahabain ang panalangin ito. Kayo lamang po ang aming papupurihan, pasasalamatan, dadakilain, at lalong-lalo na po ang aming itataas sa aming mga buhay at hindi po ang aming mga sarili or sino man po, Panginoon. And Lord God, this life is not about us. It's always about you and you alone, Lord Jesus Christ. At ang aming pong pananampalataya ay laging magiging matatag, malakas sa pamamagitan po ninyo, Panginoon. Lalo-lalo na po sa aming mga gawain na ginagawang ito, Lord. Kayo po ang pumrotekta, kayo po ang magpalago at magpatibay. Lalo-lalo na po sa pananampalataya po ng bawat isa at lalo-lalo na po sa mga kikilala pa mo po sa inyo. Kayo na po ang bahalang magpuspos sa kanila, Panginoon. Because upon our lives, Lord God, kayo lamang po ang kumikilos at nagpapabago nito, Panginoon. Because apart from you, we can't do nothing. And Lord God, kayo na po ang bahala sa lahat-lahat. For yours is the kingdom and the power and the glory forever and ever. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, one God, one Lord. That is the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen po. Praise God. Maraming salamat po. Ayan, kita-kita po tayo, no? Sa Wednesday, 1:30 p.m. God's will. Thank you, Lord. Para sa araw na ito. Shalom po. Shalom po. everyone. Shalom.